sa mga ka-native natin na nagtatanong para about what they call the source of stocks. Marami kasi sa mga ka-native natin, lalo na sa ibang bahagi ng Pilipinas, that keep on asking kung may binibenta tayo mga sisiw dito sa may Central Philippine University. Alam niyo mga ka-native, noon kasi na on the that was from 2016 hanggang 2018 na hindi pa pumasok yung avian influenza. Ang Central Philippine University, pumapadala pa kami ng mga sisiw sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas via airplane. And yung mga pinapadala doon, yan ang record namin at the same time asking sa ating mga native kung kamusta ang mga manok sa lugar nila. At yung mga native ang pinakasikabilis na mag-adapt sa area is hindi yung mga ready to lay. Yung kung bakit that if you're acquiring stocks from other places, ang gawin po ninyo, hindi po ang mga ready to lay ang dalhin sa lugar ninyo. Kung makayanan, mas maganda kung ang siso kasi mga native, mas madali sila maka-adapt sa location na bago para sa kanila. The mortality, comparing the mortality ng mga sisiyo with the ready to lay, halos na mas mababa yung sa mga sisiyo compare nyo doon sa mga malaki na. Ano ba ang mga reason behind bakit na ganyan ang adaptation ng manok sa iba't ibang lugar? Alam niyo mga native, if yung lugar po ninyo pareho doon sa may area in the southern Tagalog areas, mga Quezon na kung saan yung ulan dyan prominente, and then even in the mountain areas na maginaw ang paligid, we may suggest na kung may pagkukunan po kayo ng stocks nandyan mismo sa lugar nyo, mas maganda. Bakit? Ang mga manok kasi na nandyan sa lugar nyo, mas adaptable sila sa local climatic condition. Unlike na kung ang mga manok mula sa ibang lugar, it would take time para na mag-adjust. Kahit sa amin dito sa Iloilo, series of testing observation ginawa namin, ang mga manok kasi nandyan sa mga lowland areas, pag pinadala mo yan doon sa highland areas, lalo na pag panahon medyo maginaw, ang mortality masyadong mataas mga native, even as high as 50% to 60% mortality na pag yung elevation o kung topografiya nila hindi magkatulad. Study shows pala mga native that yung manok natin na nasa lowland, in terms of their consistency sa dugo nila, mas malapot kasi ang dugo ng manok andyan sa may highland area than the lowland areas. That is why na yung malabnaw na dugo, nandoon naman yan on the lowland areas. So, ibig sabihin, pag interchangeably na yung nasa taas, pababain mo, tapos yung sa baba, paakyatin mo doon sa taas, mortality, masyadong mataas mga native. That is why that if you're starting your flock, na posible bang ang mga manok dyan sa lugar na kung saan gustong establish, dyan na mismo kayo ang kumuha. Or, kung may pagkukunan pa kayo ng sisiyo, na kuha kayo ng sisiyo, hindi sisiyo ang dalhin nyo sa mga lugar po ninyo. But make sure na yung mga practices nyo in brooding, it must be not done religiously. Otherwise kasi pag yung brooding naman ninyo, hindi naman ganun kaganda, lalo yung ventilasyon, baka yung mortality nyo aakyat. But in terms of the adaptation, mas mataas yung mga sisiyo compare nyo with the those aging na more than 1 month old. Yan mga native at tandaan po natin. Survival rate, adaptation, mas mataas sa sisyo pag lipat nyo sa ibang lugar
Pero pag yung may edad na manok na more than 1 month old, dalhin nyo sa ibang lokasyon, mostly yung mortality nila, it is because of their adaptation sa lugar. Sayang kasi mga native yung investment ninyo. At saka yung medyo malaki na kasi, medyo malaki din ang tawag dito yung kanyang investment cost. That is why that pwede ba sisiyo na lang. Para at least mas makamura kayo mga native. Yan ang pinaming ma-suggest sa inyo as you implement your project, lalo na sa may sourcing. Antabayanan po natin, hoping that this year may palabas na namin ang unang mga sisiyo na produce because due to what we call the marker assisted selection. Yan kasi nagawa namin dito sa CPU kung bakit na pag pumunta kayo sa Shopee store namin at saka hindi agad masagot ni Miss Dana, pasensya kasi si Miss Dana and Miss Eliza is working doon sa aming molecular lab na perfecting the protocol para at least yung pagpili sa manok, it will be done molecularly para at least yung performances, it will be predictable compared than the doing selection based on the phenotypic o kanyang hitsura mga native.